Sa simula pa lamang ng panunungkulan ni Chairman Francis Tolentino sa MMDA, binigyang diin niya ang konsepto ng civil will na siyang magiging panuntunan niya sa paglilingkod. Ang konseptong ito ay humihikayat sa publiko na maging aktibo at magbigay ng kaukulang tulong at suporta upang makamit natin ang inaasam na tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng konsultasyon at dialogo, ipinangako ni Tolentino na ang lahat ng sektor ay magkakaroon ng boses sa lahat ng mahalagang desisyon at pagbabago na ipatutupad sa pagsasaayos ng Kalakhang, Maynila. Upang mapalawig ang pakikipag-ugnayan sa publiko, ang ahensya ay nagbukas ng sariling account sa mga social networking sites na Twitter at Facebook. Layunin nito na mas mapabilis ang pakikipagpalitan ng mahalagang impormasyon sa pagitan ng publiko at ng MMDA. Inilunsad din ang bagong website ng ahensya na naglalaman ng mga pinakabagong balita tungkol sa MMDA. Nakapaloob dito ang mga proyekto at programang ginagawa ng ahensya para paunlarin ang Kalakhang, Maynila. Sa pamumuno ni Chairman Francis Tolentino, binuhay muli ng MMDA ang pagpapatupad ng MMDA Ordinance No. 96-009 o ang Anti-Littering Law na inaprubahan ng Metro Manila Council noong Agosto 1996. Mula nang ipinatupad muli ang kampanyang ito, nitong ika-15 ng Setyembre, umabot na sa 2,685 katao ang nahuli ng Environmental Police ng ahensya na nagtatapon ng kalat sa kalsada at pampublikong lugar. Naging matagumpay din ang programang Lingap sa Barangay na inilunsad ng MMDA noong 3 ng Setyembre. Ang programang ito ay naglalayong tulungan ang mga barangay na linisin ang kanilang kapaligiran upang maiwasan hindi lamang ang mga sakit, kundi pati na rin ang pagbabaha sa panahon ng tag-ulan. May 22 barangay na sa Kamaynilaan ang nabisita at nalinis ng MMDA. Nagsagawa din ang MMDA ng anti-dengue fogging operations sa kabuang 604 na classrooms sa 17 pampublikong paaralan sa 16 na barangay. Layunin din ng Lingap sa Barangay na itaas ang antas ng kaalaman ng publiko, lalo na ang mga tao sa barangay, sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Nanguna din ang MMDA sa pagbibigay ng community training on disaster preparedness sa mga volunteers upang ihanda ang kani-kanilang komunidad sa panahon ng pagbaha o anumang trahedya. Umani naman ng paghanga ang programa ni Chairman Tolentino na pahusayin ang serbisyo sa mga daan-daang motoristang bumibisita sa MMDA upang ayusin ang kanilang mga traffic violations. Pinagawa at pinaayos ng MMDA ang Redemption Center and Lounge at pinalagyan ng air conditioning unit at mga telebisyon upang maging komportable ang mga taong nakikipagtransaksyon sa ahensya. Pinabuksan din ni Chairman Tolentino ang Redemption Center and Lounge hanggang Sabado upang mapaglingkuran at mas mapabilis ang serbisyo sa publiko. Sa maayos na pakikipag-ugnayan sa mga bus operators, may patutupad ng muli ang number coding or Unified Vehicular Volume Reduction Program o UVVRP sa mga bus sa EDSA simula sa ika-15 ng Nobyembre. Ayon sa pag-aaral ng MMDA, higit na luluwag ang trapiko sa mga pangunahing lansangan kung mababawasan ang bilang ng mga bus na bumabiyahe kada araw. Ang MMDA ay nagtalaga ng 15 lady enforcers na tutulong sa pagsasaayos ng trapiko, partikular na sa mga lugar ng Ayala at Ortigas. Marami ang tumugon sa panawagan ni Chairman Tolentino para sa mga volunteers na tutugon sa oras ng kalamidad. Mahigit 300 katao ang sinanay ng ahensya sa larangan ng rescue upang tumulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa oras ng matinding kalamidad gaya ng pagbaha, paglindol at iba pa. Layunin din ng programang ito na buhayin ang bayanihan sa ating mga Pilipino at imulat ang publiko sa kahalagahan ng kahandaan, pagtutulungan at pagkakaisa lalo na sa oras ng kalamidad at sakuna. Sa pagnanais na mabigyan ng solusyon ang problema sa pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan, iminungkahi ni Chairman Tolentino ang pagtataguyod ng flood control bayanihan zones sa mga lugar na madalas binabaha. Ang flood control bayanihan zones ay bubuin ng mga kinatawan ng iba't ibang civic,
religious, at non-government organizations sa komunidad. Layunin ng Bayanihan Zones na palawigin ang pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at mga pribadong samahan sa pagtugon sa suliranin sa pagbaha. Sa pagnanais na maisaayos ang trapiko sa buong Kalakhang, Maynila, ang MMDA ay magdaraos ng Traffic Summit sa ika-26 ng Nobyembre. Ang nasabing pagpupulong ay daduluhan ng mga kinatawan ng 17 local government units, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation and Communications, at Philippine Coast Guard. Layunin ng pulong na ito ang pagbalangkas at pagpapatupad ng isang mas epektibo at uniform traffic management system sa buong Kamaynilaan para sa ikaluluwag ng kalsada at upang mabawasan ang problema sa trapiko. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa sa ikauunlad ng Kalakhang, Maynila, iminungkahi ni Chairman Tolentino ang pagbalangkas ng Metro Manila Blueprint 2030 na magdedetalye ng isang comprehensive land use plan at integrated urban transport system na aaprubahan ng League of Mayors, Vice Mayors at Councilors ng National Capital Region. Sa pakikipagtulungan sa Rotary International District 3810, United States Agency for International Development at City Government ng Maynila, na ipatayo ang Santa Ana Wastewater Treatment Plant na siyang inaasahang makatutulong sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Ang proyektong ito ay naglalayong masiguro na malinis ang tubig na papasok sa Pasig River. Nagsagawa rin ang ahensya ng dredging operation sa LRT Blumentritt Station upang masolusyonan ang problema sa pagbaha sa naturang lugar. Sa pakikipagtulungan sa Light Rail Transit Authority, napaalis ng MMDA ang isang stall upang makapaghukay at muling mapalalim ang Antipolo Drainage System na siyang pangunahing flood control facility doon. Ang MMDA, kasama nyo sa pagbabago.